So eto na, ang mahal-mahal nito. Worth it ba? Carnal Flower by Frederic Mal. The drill guys, bago natin umpisahan tong video, ang foundation na ginamit ko is itong Giorgio Armani na Luminous Silk Foundation, and itong nasa lips ko is MAC Vegas Volt 120. So, dito tayo sa Carnal Flower. Ang daming nagtatanong nito, and actually I have this bottle for the longest time. Ngayon ko lang siya binuksan because natatakot akong buksan siya kasi ang mahal niya. And this is from Frederic Mal. Baka malito kayo. Ang basa ko actually originally is Malye, but I think it's Mal, okay? And dito sa may bottle, makikita ninyo, Dominique Ropion, I hope na pronounce ko ng maayos, siya actually yung nose behind this perfume. Ito yung box niya guys. So, basahin ko na yung notes ko. So, smelling from the bottle, this is creamy and actually too much. Not in a good way. Sobrang tapang na floral niya. So, pagka nasa store kayo and yan, inamoy nyo siya sa store, pwedeng hindi nyo siya magustuhan, okay? Pero sobrang totoo yung floral na notes niya. Yun yung maaamoy mo sa kanya na parang aayawan mo actually kasi para kang nasa garden na naaamoy mo talaga yung totoong mga bulaklak. And this might smell mature pag dito sa bottle. So, pagka nasa store kayo, huwag kayong ma-put off pag inamoy nyo siya sa bottle. Spray ninyo sa skin ninyo, spray ninyo sa damit nyo. Hayaan nyo muna ng mga 30 to 45 minutes. Balikan natin yung notes ko, okay? Humahaba na tayo. So, sa initial spray, strong na floral siya na scent. Almost crush na petals, pero kasama yung dahon na ang bitter ng amoy. Parang mas madami yung dahon na nadurog, kaya ang pait-pait ng amoy niya, hindi ko siya gusto dito sa initial na spray. So, bakit ko siya binili? Bakit ako nag-splurge dito sa mahal na bote na to? So, I've smelled it sa friend ko when we were in Singapore. And sa kanya, ang bango-bango nito sa kanya, may pagkaamoy, hindi naman parehas, pero parang ang unang pumasok sa isip ko, nung naamoy ko to sa kanya, is nasa parang same vein siya ni Chanel na beige. And yun siguro yung chemistry sa skin niya. Yung friend ko na yon, she's 9 years older than me, baka kasi gusto nyong itanong kung younger siya or older siya, kaya bumagay sa kanya yung pabango. And sa kanya, yun nga, ang bango sa kanya. Sa skin ko, ang hirap naman nito, sa skin ko, nung tinest ko itong pabango na to, hindi ko siya gusto kasi nga parang it's too much, it's too strong, parang amoy pang lola. So parang medyo nainggit ako sa kanya na ang bango ng kinalabasan nito. But, patapusin ninyo ako guys. After 15 minutes, medyo tolerable na siya sa skin ko. Mas amoy ko na yung orange blossom and yung jasmine. And at this point, it reminds me of a nice resort in Indonesia. Yung mga bakasyon namin sa Indonesia na yung resort na papalibutan ng mga bulaklak. Pero still, after 15 minutes, namamaturan pa rin ako sa kanya. And some say, pang bridal siya na perfume. Yes, kung gusto mo na may scent trail ka na white florals na klase ng pabango, pwede to guys. Pero itest nyo muna sa skin kasi sobrang realistic bulaklak talaga yung amoy niya. So, after 30 minutes, eto na guys, maganda na siya. Nakikita ko na yung parang Chanel beige sa kanya, pero in terms of kung alin sa kanila ang mas madaling gamitin, at this point after 30 minutes, mas pipiliin ko pa rin si Chanel beige. Kasi si Chanel beige, pag spray ko sa kanya, kaya ko na siyang gamitin talaga. Eto, medyo pauupuin ko pa para sabihin na nating mas magustuhan ko siya. And also, after 30 minutes, para na din siyang si Jo Malone na orange blossom na mas potent and mas mabulaklak. I like it na at this point and mas nakikita ko na itong magandang gamitin pagka sa malamig na weather, bare season, naka-aircon. This is still not for everyone. I-test nyo muna bago ninyo bilhin. After 40 minutes, may matamis ng lumalabas. So, paganda siya ng paganda habang tumatagal. Ang experience ko dito nung tinest ko sa skin ko, nag-start siya as parang sobrang mature na sobrang floral na pabango hanggang sa pagtagal ng patagal niya, parang pabata siya ng pabata and pa-fresh siya na pa-fresh. So, kaya pala ang daming nagkakagusto dito. After 40 minutes, may lalabas ng matamis na note and yan yata yung melon and
mas gumanda pa siya. Ang sharp pa din ng florals niya, pero dahil dun sa fruitiness ni melon, medyo bumata nga siya ng konti. Yung dating nung amoy niya. Kanina, parang pang 40s pataas. Ngayon naman, after 40 minutes na mas tumamis na siya, pwede na siya kahit sa mga 28 to 30 years old. So, yung mga ikakasal na nasa mga ganyang age range, pwede to sa inyo, siguro by that time na lalabas na kayo dun sa hotel or after kayong maayusan, okay na siya. Sa akin ang feminine nito, but sa website, sabi unisex siya. So, itest nyo muna sa mga lalaki kung babagay ba sa inyo and kung bet ninyo yung ganitong klase ng scent. Kahit gumanda na siya now, still to me, this is not a blind buy and not for everyone. And yes, at this point, nakikita ko na talaga siya as bridal perfume. Kung ayun nga, kung bet ninyo yung floral na pabango sa kasal ninyo. And now, na alam ko na, after 40 minutes, may lalabas ng matamis sa kanya. Para na siyang magiging white florals na may pagka-fruity na klase ng pabango. Kaya naalala ko sa kanya si Chanel Beige kasi white florals din si Chanel Beige. And may parang sweetness din akong naaamoy sa kanya. Pero parang more on floral sweet yon, hindi fruity floral na sweet. I hope tama yung scent memory ko, guys. Hindi ko na sila pinagtabi. Ang tropical ng dating nito sa akin. And after 40 minutes, medyo parang naaamoy ko na rin sa kanya si Tom Ford na Soleil Blanc. Pero mas less medicinal to. Medyo may pagkaamoy medicinal kasi si Tom Ford Soleil Blanc. Kaya that one is not for everyone pa rin. So, gaya ng sinabi ko kanina, parang nagsisi ako nung umpisa na binili ko yung full bottle kasi nga nainggit ako dun sa kaibigan ko. Ang bango-bango-bango sa kanya. Pero ngayon na medyo tumagal na siya sa skin ko, okay na kasi ang ganda na niya, guys. Kaya naman pala ang daming nabaliw dito sa pabango na to. And I've also read na it took Dominique Ropion, yung nose behind this, 2 years. 2 years to perfect this scent. Kasi, sabihin na natin, hindi naman first time na merong lumabas na white florals na klase ng pabango, no? Pero, still nagawa niya pa rin na ganito kaganda. And sabihin na natin, yes, sa unang amoy, kaamoy niya yung ibang mga white florals na pabango, pero pag tumatagal siya, nagiging iba siya. And ayun nga, paganda siya ng Usually, mga ganitong pabango, pwedeng maging indolic. And even kapag nagbabasa ako ng reviews, parang wala akong nakikita na nagre-reklamo na indolic siya. Indolic, amoy pawis, amoy ihi, wala. Sa skin ko, nagbo-borderline siya. Parang almost papunta na doon, pero hindi siya naging ganun. Ganda niya, guys. Ang ganda niya. Karamihan sa reviews, ang sabi nila, this is a masterpiece. I don't know kung matatawag ko siyang masterpiece, but yes, this is nice. This is really beautiful. Ang klase niya na floral na pabango. Para siyang, yun nga, yung Chanel Beige na may pagka-Jo Malone na orange blossom na may parang dating Gucci bloom din, pero ito, mas classy and mas malakas. Definitely, mas maganda yung pagkakagawa nito. Sa iba, amoy diptyque doson siya, pero sa skin ko, hindi ko siya amoy na amoy yung pagka-doson na dating, or sabihin na natin yung pagka-Play-Doh, or yung amoy bubble gum, or yung, lagi kong sinasabi, yung Tube Rose kasi na mga pabango, meron siyang dating sa akin na Melissa na shoes, or yung Melissa na store, if you know that brand. Amoy Play-Doh na bubble gummy. Hindi ko siya masyadong amoy na amoy dito, mas amoy white floral siya. Sa skin ko, yung Tube Rose or yung parang bubble gummy, sobrang, hindi naman hina ang ganda lang ng pagkakablend niya. It's there, pero hindi siya yung una kong naaamoy, at least sa skin ko, guys. After 2 hours, naging amoy floral fresh, tapos naging softer din siya na sweet floral. May lumalabas na din na konting pagka-powdery. Ang ganda-ganda niya, guys, after 2 hours. Parang bagong ligo na ang bango-bango, na amoy mo yung parang, hindi ko masabi kung floral na sabon or floral na lotion, na naaamoy mo din yung pagka parang powdery niya, na nagpulbo siya. Alam nyo yun, ang fresh-fresh na ang bango-bango niya. Parang baby girl. Alam nyo yun, yung dalaga. Ganun yung naaamoy ko sa kanya. This is a beautifully made perfume, pero uulitin ko, i-test nyo muna bago kayo bumili. I
have a decant of this. And available din to sa Rustans. Before kasi online exclusive lang siya. Pero ngayon may mga tester na sila. May sample na rin sila. So pwede kayong dumaan sa store para matest ninyo siya sa skin ninyo. Naamoy nyo na ba to guys? Meron ba kayo nitong Carnal Flower from Frederic Malle? Ano yung experience ninyo sa kanya? Ako, nung una nagsisisi ako, binili ko yung full bottle. But now, no, I love this. This is really beautiful. Thank you for watching guys. See you again on my next video. Bye!